Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Narito naman po tayo para sa ating pong pag-aaral sa araw na ito, gabing ito, na pinamagatan po natin ng What is Truth? Ayan, ano po, pinamagatan natin sa welcome po tayo muli sa Twinville, Friendship Road, Church of Pride in Marikina City, Philippines. So I welcome all of you. Please po, invite your friends, relatives, and mga kapatiran. Invite niyo po para mapanood po nito na ating pong pag-aaralan po sa gabing ito po. Yan. What is truth? Okay? So, kung titignan po natin mga kapatid sa gabing ito po, bago na tayo po muna lahat ay mananalangin sa ating pong opening prayer. Samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Let us all pray po mga kapatid. Manalangin po tayong lahat. Let us pray. Panginoon, dakila sa lahat. Kami po ay nagpupuri sa araw na ito sa pagkalumo sa amin ng aming buhay. Narito kami, Panginoon, muli namin itutuon ang aming mga puso, kaisipan sa mga aral mo. Upang malaman namin ano nga po ba talaga ang katotohanan. Kami po pa ay nasa katotohanan pa. So, kami po, Panginoon, ay gabayan mo ng banal na Espiritu sa mga oras na ito. At amin po pinapanalangin na kami mapatawad sa aming mga kasalanan na gagawa. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, dakilang Diyos. At dinadalangin po namin ang bawat isa na nanonood ngayon ay patuloy po na magbukas ang mga puso at isip. At higit sa lahat, dalangin namin na kami po ay makapagpalaganap ng iyong mga salita sa mga oras na ito. Sa pag-share po namin sa aming mga kaibigan ng araw na ito. Salamat po muli, Panginoon, sa aming tagapagligtas at ng iyong anak at aming Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay sa amin. Pinupuri po namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, pag-ibig, ang iyong mga biyaya sa amin. Thank you so much, God, for your grace. Because of your grace, Father God, we are here. We can dedicate our life, our heart, our mind to thy word. Thank you, God. Muli, ito pong dalangin ng pasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po. Okay. So, magandang gabi po sa inyo po. Sa ating pong talakayin ngayon, ano nga po ba ang katotohanan? Ayan, ano po. So, maraming naghanap sa atin ng tunay na katotohanan. Maraming tuturo ng katotohanan. Pero sa gitna ng katotohanan, meron din po mga kasinungalingan. So, mga kasinungalingan na binabaluktot ang katotohanan. Kung minsan, pinipilit natin ang katotohanan, nakasinungalingan pala. So kung titingnan ninyo, marami din nagtuturo ng sinasabing katotohanan. Ngunit, ang mga nagtuturo po ba ay pinamumuhay ang katotohanan? Tingnan nyo po. Katulad ng ating naririnig, lagi na sabi niya, practice what you preach. So ano ba yung pinipreach? We are preaching the truth. But are we practicing the truth? The Bible told us that I am the way, the truth, and the life. And that Jesus' words. Salita po ng Panginoon yan. Kung titingnan natin, parang, ano ba si Jesus? What is truth? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, kung titingnan natin, how do you determine truth? Paano mo pa madedetermine ang katotohanan? Katotohanan, kasinungalingan, anong totoo? Kung minsan, sa buhay natin, tayo po ay napapaloob sa mga namumuno sa iglesia. Akala natin po pawang katotohanan na. Pero, kung minsan, mayroon din po mga kasinungalingan. Kung minsan, may mga nagtuturo na binabaluktot ang katotohanan. Kaya po, paano ba natin madedetermine ang katotohanan? How do we determine the truth? Pilate was caught in the middle controversy. Alam natin po ito nung hinuli sa Panginoon. Jews versus Jesus. Nasa gitna si Pilato. Tinanong niya ang katotohanan. Pero, tingnan niyo po, but was not willing to wait for the answer. Hindi siya naghintay ng kasagot eh. Nagdesisyon na agad siya. Dahil sa tingin niya, itong tama. Tingnan niyo po, i-accommodate yung mga bagay na kasinungalingan sinasabi kay Jesus para ito ay maging totoo. Yan. Ano po? Often we are forced to ask and answer.
Ano nga ba ang katotohanan? If you are a preacher of the congregation, what will be your answer on this? What is truth? So truth, sabi natin, malawak, katotohanan, totoo lang. So simple lang naman po ito eh. Kung titignan natin, marami na nagtuturo tayo about katotohanan, sundin ang katotohanan, para bang magtayong alis sa katotohanan, hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan ng katotohanan. Mga ganon tinuturo sa atin, naririnig natin po yan sa bawat nangangaral. So kung titignan natin, sa gabing ito, kung minsan, ang katotohanan ay parang imagination na lang. Truth by imagination. So, truth is not determined by what seems right to us. Ayan. There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. So, ang katotohanan po, hindi po nadidetermine ito kung ano yung tama sa atin eh. Ito, tama ito sa amin. Tama ito sa palagay ko. Ito ang pakiramdam ko. Tama ito. Kuminsan sa palagay natin, kuminsan nakakasakit na rin tayo. At higit sa lahat, nasasaktan natin ang banal na espiritu. Kapag pilit natin, ito yung totoo. Hindi po dyan na-determine po kung ano ang katotohanan, kung anong tama sa atin. It's not right to us. Yung binanggit ko nga na po kanina yan sa Proverbs chapter 14. So kung titingnan po ninyo, madaling intindihin ano po? There's a way, right command. Dali intindihin. Hindi ba? Kung titignan natin. Pero yung dulo. But if the end is the way of death. Yan nyo po. No? Titignan natin. So, truth by imagination. An example of this is a man with the name of Naaman. Kilala nyo ba si Naaman? Si Naaman, isang kapitan ng hukbo. Ano po? Kung titignan natin, ito pong istorya. Basahin natin. 2 Kings chapter 5, verse 1 to 12. Now, Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. Ang leper po may ketong. And the Syrians had gone out on rage and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, "If only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy." Pagagalingin daw siya. And Naaman went in and told his master, saying, "Thus and thus said the girl who is from the land of Israel." Sinabi doon. Then the king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. Then he brought the letter to the king of Israel, which said, "Now be advised, when this letter comes to you, that I have sent Naaman my servant to you, that you may heal him of his leprosy." And it happened, when the king of Israel read the letter, that he tore his clothes and said, "Am I God to kill and make alive, that this man sends a man to me to heal him of leprosy?" Pagalingin itong taon to. "Therefore, please consider and see how he seeks a quarrel with me." So it was when Elisha, the man of God, heard the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king, saying, "Why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel." Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean." So ilang beses nyo nang narinig ang sermon na ito? Napakaraming beses na po, hindi po ba? At yan ang katotohanan. Pero sabi niya, "Indeed, sabi ko sa sarili ko, he will surely come out to me,
and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place, and heal the leprosy. Are not the Abana and the Parpar of the rivers of Damascus better than all the waters of Israel? So, nagreklamo na. Dito po. Sa tingin po niya kasi, mas maganda dito eh. Yan ang palagay niyang tama. Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in Galicia. Hindi sa Jordan, kasi Jordan maduming ilog panahon ng araw. So kung titingnan natin, isang example pa, si Saul of Tarsus, Naaman, Saul of Tarsus sa bagong tipan. So ano nangyari ito? Sabi ni Saul, indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Tingnan niyo po yung underline. This I also did in Jerusalem. Ginawa ko rin to. And many of the saints I shut up in prison. Pinakulong ko. Having received authority from the chief priest. And when they were put to death, I cast my vote against them. And I punished them open in every synagogue. And compelled them to blaspheme. And being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. Bakit ginagawa ni Paul ito? Kasi palagay ni Paul, ito yung tama eh. Tingnan niyo po, yun ang palagay niya, tama eh. So ang truth po, sabi ko kanina, hindi ito nagde-determine sa kung ano yung tama sa palagay mo. Isang example, si Naaman at si Saul of Tarsus. So titingnan natin. Bagaman nang una ako'y naging mamumusong, sabi niya, at manguusig, at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ginawa ko yan dahil hindi naman nawala akong pananampalataya. Tingnan niyo po, may nananampalataya si Saul, pero ginagawa niya yung mga bagay na yon. Pansinin niyo sa Tagalog, nanguusig, mamumusong, mga alipusta, ang sabi niya doon. So, kung minsan sa buhay kasi natin, akala natin natatama pa tayo eh. Pero nakakasakit na pala tayo ng kapwa natin. Lalo mga kapatiran. Tingnan niyo po, pinipilit natin tama tayo, pero katotohanan, hindi na pala. We cannot trust our hearts alone for truth. Hindi po dapat pairalin ng puso, isip, emosyon. Hindi po dapat yan. Ano po? Tingnan niyo po ang sabi ni Jeremiah 17:9. Ang puso ay magdaraya, nangigit sa lahat na bagay. Why Jeremiah wrote this in verse 9 of Jeremiah chapter 17? Because he knows the heart. Sometimes, emotion, hindi dapat. Sometimes we think that we are right, but it's not. We are not right. At totoong masama. Sinong makakaalam? The question there. Sinong makakaalam? Sinong makakaalam nito mga bagay na ito? Alam ba ng puso mo ang katotohanan? Alam ba ng isip mo ang katotohanan? Sino ba nabigyan ng puso mo at ang isip mo? Di po ba ang Diyos? Bakit nagmamarunong tayo sa Panginoon Diyos? Kung sinusunod natin ang mga puso natin at ang ating mga isip. Yan. Tingnan niyo po. Remember, the heart can be self-deceived. Madali po madaya ang puso eh. Minsan madali tayong kumampi. Number 1 yan. May narinig tayong ganito dahil kakulot natin siya, dahil kaibigan natin siya, dahil kalaman natin, tinutulungan ka, binibigyan ka ng pera, dahil ganito mga bagay, kahit na alam natin na mali na, binalutot na yung katotohanan, sumakampi pa rin tayo. Nadideceive po tayo sa sarili mo. Tingnan niyo po. Kaya sabi ko nga po, timbangin natin. Ano ba talaga ang sinusundan mo? Yung talaga bang katotohanan na sinasabi ng Biblia o dahil sa emosyon mo? Katulad limbawa ng mga preacher. Nagpipreach ka lang ba dahil may sweldo ka? Nagpipreach ka lang ba dahil may tinatanggap ka? Tingnan niyo po. See? So napakagandang question yan. May mga nagsasabi nga, tinuturo na lang evangelism sa mga ganito seminar, pero yung mga moral, ganito, hindi napapansin. So isang bagay po yan eh. Kung ako mangangaral, ay sa ako mangangaral eh. So, kung titignan ko, dapat hindi ko pairalin ang puso at ang isip pagdating sa katotohanan. Bakit po? May Bible eh. The Bible is truth. You cannot add on it, you cannot subtract on it. Because the Bible is final. What the Bible said, yun na yun. Tingnan niyo po,
Di ba? Yan. No? Galatians 6:3, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ay kanyang sarili ang dinadaya niya. Akala mo po, may kabuluhan ka, no? Pinipilit natin. Those people who have pride, mga matataas ang pride, ito yan. Ano po? See? Mas ipinapairal nila, ito yung alam ko eh. Tama ako, tama kami. Tinan niyo po. See? In the congregation, may grupo ganito, tama kami yung tama eh. Ito kami tama eh. Kaya nga tinatanong sa akin lagi, Brother Danny, ano ba ang tama? Tama po ba ito? Tama ba ito? No. Kayo po ba ang tamang iglesia? Sagot ko, hindi po. Ang tamang iglesia po ay nasa Biblia. Pero tinatama po namin ang iglesyang ito sa tamang iglesia. Tingnan niyo po. Anong doktrina nyo? Tanong sa akin. Wala kaming doktrina. Ha? Wala. Kasi pasahin mo mabuti. Abide in the doctrine of Christ. Kaninong doktrina ito? Kay Kristo. Diba? So yan ang susundin mo. Hindi doktrina natin. Wala tayong doktrina eh. Pumapalo lang tayo sa katotohanan eh. Yun pong katotohanan dito na buhay na ito. Ito talagang katotohanan. Kasi kung minsan nangyayari sa isang kongregasyon, naglalagay na tayo ng mga doktrina natin eh. Akala lang natin, hindi ano po. Pero yan po nangyayari talaga. James chapter 1 verse 26. If anyone among you thinks he is religious, ayan, religyoso. Eh, hindi naman niya binibridle yung yung dila niya. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo naman kinokontrol ang dila mo sa mga kasinungalingan, sa pagbaluktot ng katotohanan. Dinadaya mo ang iyong puso at useless yan. Tingnan niyo po, pinipilit mo kayo totoo, tapos nagsasamba kayo, nag-worship kayo. Akala mo ba na tinatanggap ng Diyos yan? Eh? Tingnan niyo po, may nakikita kang ganito mga kapatid, ganito, kinakampihan pa. Iko-comment pa yung mga bagay na yung laban sa mga kapatid na ito. Tama po ba yun? Yan pang katotohanan. Kasi feeling mo yun ang tama, wala ka pang alam eh. Dahil ang katotohanan po, hindi tama si kapatid, tama si ganito. Itong grupo na tama ito, itong grupo na ito, tama ito. Hindi po ganon. Ang Biblia po ang tama. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Diba? See? So, kung titignan natin, tingnan niyo po. Supposition can be tragically wrong. Ano ibig sabihin nito? Yung pag-aakala. Yung pag-aakala mo, ito daw po ay isang maging tragic sa buhay natin, nakamalian. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan. Tingnan niyo po kasamahan. Kala mo ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. Kanino pong istorya to? Sa pag-aakala. Akala kasi namin nandun siya sa grupo kasamahan pero wala na pala. Sino po yun? Alam ko, alam ninyo lahat yan. Sa ang Panginoong Yesus. Di po ba? See? So, kung minsan akala natin tama na tayo. Kung minsan akala natin tama na yung kinampihan natin. Wala po tayong kakampihan na grupo, mga kapatid. Ang kampihan po natin ang katotohanan lamang. Hindi po tayo pwede kumampi dito. Kasi kung minsan may mga kapatiran tayo, nagkakaroon ng mga kanya-kanyang debate, kanya-kanyang paninindigan, kanya-kanyang ito. Ito paniniwala ko. Ano itan mo? Ito itan ko Dapat po ang itan natin ay itan ng Biblia. Yan po yan. Ano po? See? Katulad sa limbawa ng isang example ng remarriage and divorce. Yan. Mga pagtatalo ng mga qualification of elders. The Holy Spirit. Ang dami music instrument. Bailing. Ang dami pong inaano Ano ba talaga ang totoo? Kaya tingnan niyo po nangyayari. Kapwa ganito, kunyari Church of Christ, kapwa Church of Christ, hindi nagkakasundo. Nasaan ngayon ang unity? Nawawala. Bakit po? Hindi tayo nag-stand sa katotohanan But if we stand not on our heart, not on our mind, if we just understand the truth, there will be no division. There will be no argument. Yun po mangyayari Kaya tingnan niyo po, at ang tagapamahala, sabi niya, palibhasay, nagising at pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan. Binunot niya ang kanyang taba. Nagpapakamatay sana.
Kasi akala niya eh. Akala niya wala yung mga preso eh. Ganun po yung meron sinasabi natin, maling akala. Ano po? Akala mo ngayon, kapatid, kaibigan, mga nakikinig po ngayon, tinan po ninyo mabuti. Tama po ba yung pag-aakala mo na ikaw ay nakasama sa isang grupo na ito? Ayan, ano po? Tingnan niyo po. Tama po ba kumampi ako sa ganito? Tama po ba nandito ako sa panig na ito? Yan, magandang po katanungan sa buhay natin. Kanya po, sabi niya dito, papakamatay sana sa pag-akala na natakas na ang mga bilanggo. Yan. So, kung titingnan natin, ina-accommodate kasi natin ang mga katotohanan sa pag-akala lamang. Para sa karamihan ng katotohanan, no, ay tinatanggap sa mga pangyayaring pagkakataon. Ito kasi yung pagkakataon nangyari. So, pagkakataon na ganito. Kaya po may mga pagkakataon na hindi magkasundo. May mga pagkataon po na nagkakahiwalay sa kanya pong pananaw. May pagkakataon po na hindi magkasundo sa isang bagay sa Biblia. Yung sinasabi natin. Pero tanong po natin mga kapatid, sa mga nanonood po nandito ngayon, ano po? Meron po ba talagang bagay na hindi tayo pagkakasundo sa Biblia? Sasagutin mo, meron! So, kung meron po, na tayo pagkakasunduan, ibig sabihin, wala talagang pagkakaisa. Mali po yun, di po ba? Ang sabi nga ng Panginoon, I pray for them, na sila ay magkaisa. Sanctify them by thy word. Thy word is truth. Pakabanalin mo sila ng katotohanan. Hindi niyo po, di ba pakalinaw po, simple-simple. Imposible naman din po natin maintindihan yan. Ano po, mga kapatid? So, naiintindihan po natin yan. Titingnan natin. Ayan. Okay? Tingnan natin kung ina-accommodate po natin ang mga katotohanan sa kamalian. Acts 19:25-28, he called them together with the workers of similar occupation and said, men, you know that we have our prosperity by this trade. Moreover, you see and hear that not only at Ephesus, but throughout almost all Asia, this Paul has persuaded and turned away many people, saying that they are not gods which are made with hand. So, not only is this trade of ours in danger of falling into disrepute, but also the temple of the great goddess Diana may be despised and her magnificence destroyed, whom all Asia and the world worship. Now when they heard this, they were full of wrath and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians. So, yung mga taga-Epeso, akala nila, tama sila eh. Yun ang Diyos eh. Kaya si Pablo, nandun po nagtuturo, nagsasabi ng mga mali yung ginagawa ninyo. Yung mga Diyos ninyo ay gawa lamang yan ng kamay. Tingnan niyo po. So kung minsan, sa buhay po natin, kapag tayo bumaluktot sa katotohanan, sino po nangyayari? Sino na ang Diyos natin? Sino po ang Diyos natin? Hindi po ba? Yan po magandang katanungan. Sinasabi natin. Naging katotohanan ito sa iglesia, yung mga sinabi ko kanina, pagbautismo, pinagtatalunan, pag-aasawa, LGBT, pagkampi-kampi, ang dami pa, iba't iba. Yan po nangyayari. Ano po, ina-accommodate natin itong mga bagay nito sa katotohanan. Anong ibig sabihin? Minimingle natin itong mga bagay nito sa katotohanan. Dahil ang iniisip natin lagi, God is love. Totoo po, God is love. Wala naman tayong contradiction dyan. Pero ang pinangyayari po kasi, yung sinasabi ng Panginoon, paghigantihan ko ang mga taong masasama. Para bang binabaliwala na po natin lahat yan. Yung mga nag-aanyong tupa, pero pala lobo. Tingnan niyo po. So, para bang, wag po tayong tumingin po sa anyong lobo. Ay, anyong tupa. Huwag po tayong tumingin sa anyong tupa. Ang tingnan po natin yung katotohanan. Yung bang sinamahan mo ay namumuhay sa katotohanan? Ito bang tinuturo niya ay katotohanan? Yan. Ang sinasabi. Ano po? Hindi ang sitwasyon. Tabi niya doon. Ang katotohanan dapat ang tumutukoy sa sitwasyon. Hindi ang situation. Not the situation ang tumutukoy sa katotohanan. Kundi ang katotohanan po dapat. Sa iba naman, excuse me, ang katotohanan ay
nag-accommodate sa mga naglabasang sentimento. Diba, sentiments? Kasi nakakaawa ito, kapatid eh. Naawa kami sa kanya eh. Yun ang nangyayari po. Dahil sa awa natin, yung baluktot, yung katotohanan na baluktot na. Huwag po natin pairalin ng awa natin. Kasi po may mga nagkikreate na mga bagay na ganito kaguluhan sa iglesia dahil nagpapaawa-awa. Hindi nyo po, hahanap pa ng kakampiyan sa iba't ibang dako ng lugar para lang meron silang kumampi sa kanila. Hindi po ganoon ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano po ay ituro matotohanan, manatili po sa katotohanan. Huwag po natin ipilit po yung alam natin itong tama. Hindi po. Sapagkat alam mo na ang totoo eh. Alam mo ang tama eh. Ang tama ay ang salita ng Diyos. Hindi po ba? Napakalinaw naman po niyan. Halimbawa, example natin ganito. Tingnan natin. Magbigay lang ako ng example. Ano po? Kunyari, ano ba yung mga napag-aral natin? Yung pagdemanda sa kapatid. Eh, huwag po magdemanda. Malinaw po yun. Patotohanan yun. Yeah? Na binabanggit. Yan. Formed by long-standing tradition. Dahil sa mga tradisyon. And in vain, they worship me. Teaching as doctrine the commandments of men. Eh, hindi naman po kami natuturo ng doktrina ng mga tao. Tama po, hindi tayo natuturo. Pero, kapag umaalis po tayo sa totoo, kahit isang kudlit lang po na mawala sa katotohanan, nagkamali na po tayo. Doktrina na po ang tao tayo sumusunod. Tandaan nyo po yan. No? Akala natin ganun lang. Diba? Sabi nga ng Panginoon, di isang kudlit mo, walang mawawala sa kanyang salita eh. Kamagunaw man ang mundo eh. So ganun din po katotohanan. Huwag natin tanggalin isang kudlit man lang o isang tuldok man lang. Huwag natin tanggalin yan. Dahil po sa emosyon, rather than the facts. Ano ba yung facts? Yun yun po. The facts is the word of the Lord. Malinaw po ang Biblia. Ano po? Hindi po dahil sa naramdaman mo. Tama niyan sabi, then he said to me, depart, for I will send you far from here to Gentiles. And they listened to him until this word. And then they raised their voices and said, away with such a fellow from the earth, for he is not fit to live. Ang sinasabi doon. Tignan niyo po. Then, truth by revelation. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Tignan niyo po, ano nangyayari na? Tanong natin eh, what is truth? The word is truth. Psalm chapter 119, kung babasahin niyo po yung buong chapter na yan. Ano po, dami po niyan. Hanggang makita natin. Then John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. In verse 116 ng Psalm 119. Kung titingnan po ninyo mabuti, ang katotohanan ang magpapakabanal sa atin. Kaya po, ipamuhay po natin ang katotohanan, mga kapatid. Huwag nating balututin. Sasabihin natin, hindi naman namin binabalutot ang katotohanan eh. Totoo po, sana po wag. Sana nga po, hindi po natin nababaluktot yan. Katotohanan. Ano po? See? Sana po. Ano po? Kaya sabi dito sa Biblia, Spirit guided apostles into all truth. They were guided by the Holy Spirit nung sinulat nila ang katotohanan sa Biblia. Tayo po ba? Are we guided by the Holy Spirit? Ano po ba sinabi sa Romans chapter 8? Isang bagay din po yan. Ano po? Isang bagay na nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan. Agree sa bawat isa. May Holy Spirit tayo. Wala tayong Holy Spirit. The Holy Spirit indwells with us. The Holy Spirit indwells only in the Word. Through the Word. So, ganyan ang pinagtatalunan. Pero po basahin natin ang buong katotohanan. Katulad po ng pag-guide ng ng banal na Spirit sa mga apostol, tayo rin po ay ginaguide. Pansinin niyo po ano yung po bunga ng banal na Espiritu? Siyam po yun, di ba? Siyam. 9 fruit of the Holy Spirit. Dapat po yan ang meron tayo. So, paano tayo magkakaroon ng ganun? The Holy Spirit is guiding us. We need to allow the Holy Spirit to guide us in the truth. Not our emotion, not our heart, not our mind, but still allow the Holy Spirit. Tignan niyo po. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating.
ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ito po yung sinabi ng Panginoong Hesus na nangyari sa Acts chapter 1. Kapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, o tingnan niyo po, yung mismong Holy Spirit hindi nagsasalita sa kanyang sarili. Ano po? Yung binabanggit doon. So, tayo po, huwag din magsalita sa ating sarili. Magsalita lang po tayo sa katotohanan. The whole counsel of God, the oracles of God. Yan lang po dapat natin po. Sa pagtuturo sa kaligtasan, sa pagtuturo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, sa pananatiling pagkakaisa sa loob ng kongregasyon, katotohanan po ang pairalin. At hindi po talaga mangyayari po ang dibisyon. Hindi rin po mangyayari ang galit-galit kung tayo po ay nasa katotohanan. Kung panig tayo sa katotohanan. But the problem, the world, ang mundong ito ang umahatak eh. Di ba? Yan na niyo po mabuti. See? Sapagkat hindi siya magsasalita sa mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain. Ano ba naririnig din natin ngayon? The Bible, the Word of God. Yun lang po ang salitain natin. Whatever you do, ano man ginagawa mo, umiinom ka, kumakain ka, gawin mo ito ng may kapurihan sa Panginoon Diyos. Ang sabi doon. At kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ephesians chapter 3 verse 3 to 5, wikang English. How that by revelation He made known to me the mystery. Mystery daw po. Ayan, the mystery ang binabanggit dito. When you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. When you read. Kaya po, pag magbabasa po tayo mga kapatid, na po, buksan po ang puso at isip. Because kapag sarado ang puso at isip mo, hindi po mangyayari yan. Tayong mga mangangaral, ano po, kasama ko mga ngaral at yan, buksan natin lagi ang ating mga puso at isip. Huwag nating isarado. Pairalin natin lagi ang katotohanan. Ano po, mansinin niyo po mabuti. Maging katulad po tayo ni Solomon. Di ba? Kung pinag-aawayan yung bata, no, maging katulad po tayo ng ganun. Tingnan po natin ang mga katotohanan, which in other ages was not made known to the sons of men. Mapalad tayo. Di po sabi ng mga taga-Efeso, mapalad sila at nalaman nila ang mystery. Ngayon din po, we are so blessed that the truth has been revealed. Jesus was manifested, di ba? Become man, naging tao, nagkatawan tao, ipinalaganap ang katotohanan, nanatili sa katotohanan, never siya nagkasala. Tingnan niyo po, nagturo ng katotohanan. Dapat ganun din po. We must follow the steps of Jesus. Ituro natin laging katotohanan, mga kapatid. Aminin natin kung tayo ay mali. Huwag mo na ipilit na tama ka. Kung ano sinabi ng Biblia, intindihin po natin, mga kapatid. Intindihin mo, ang Biblia, sabi, the Word of God is not burdensome. Hindi po pabigat sa atin ito. Hindi po. Yan po ang katotohanan talaga. Ano po? See, kunditin na natin. We believe through their word. Naniniwala ba talaga tayo? Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na magsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Now, the question, do you believe in Jesus? You will answer, yes, I believe in Jesus. How much do you believe in Jesus? The whole life? Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas ba? Yan. And if you do believe in Jesus, then you will believe on the truth. The Bible, the Word of God. Yan. No po? Then, pansinin niyo mabuti. In Acts 17:11, these were more fair-minded than those in Thessalonica. Sino yung mga yan? In that they received the Word with all readiness. Tanggapin po natin ito ang salita ng Panginoon Diyos. Search, niyo po mabuti. And search the Scriptures. Saliksikin mo ang Biblia. Huwag po kayong makontento lamang na makinig. Saliksikin po ninyo ang Biblia. Tulad po na sinasabi ko po ngayon, saliksikin po ninyo ang Biblia. Kapag merong pong mga bagay na sigalot na nangyayari sa iglesia, saliksikin ang Biblia. Pairalin ang katotohanan. At kung nalaman natin ang katotohanan, huwag na natin po ipilit pa ito. Kasi po, magkakaroon ng problema yan. Diba? Kung katotohanan tayo, ay posible hindi tayo magkasundo. Ang linaw-linaw naman po. Diba? Imposible. The matter of this is being humble. Maging mapagkumbaba tayong
tumatanggap salita ng Diyos. Di ba nasabi? Receive the word of God with meekness. Sabi ni James, alala nyo yan? Di ba? So kung ganyan po ang attitude natin, ang ganda po siguro po, mga kapatid. Di ba? Maayos tayo. No? Kapag tayo po nagkiklaim na tayo ang tamang iglesia, ay lalo tayong dadami, lalago tayo. Kaso problema po tayo kung minsan, dito lang sa katotohanan, nagpapagalingan. Yan po totoo ha. Katotohanan po yan. Nagpapagalingan tayo Di ba? Ang katotohanan po, walang pagalingan po dito. Ang katotohanan po, nagmamahalan tayo, nagkakaisa tayo sa katotohanan. Katotohanan lang po ang Biblia. Alam niyo po, o yung pilit po, yung ito'y pananaw po, wala po tayong pananaw ganyan. Yan po, dapat po ipilit natin yung ano ang pananaw ni Kristo, ano ang pananaw ng Diyos, ano ang pananaw ng banal na Espiritu. Yun po, ang natin, di ba? Kung titingnan natin, no? Sinasabi dito, okay po, ganda po yan. See? Then, kung titingnan natin, let God be true and every man a liar. Tanging Diyos lang po talagang totoo. Wala nang iba Di ba? Kapag tayo hindi sumunod sa katotohanan, sinungaling tayo At ang mga sinungaling, saan pupunta po? Mga kapatid, saan pupunta ang kasinungalingan? Ang pagiging sinungaling ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Wala ka na sa katotohanan, mangyayari. Tapos sasabihin mo, ikaw ay Kristiyano, ikaw ganito, ganyan. Nananatili ka, masipag ka, ganito, ganyan. Kanya po, hindi po nababase ang kaligtasan po sa mga bagay na ito. Nababase po ang kaligtasan natin dito po sa katotohanan. Obey the truth. The truth will sanctify us. Yan po. Huwag nawang mangyari, sabi nga ni Pablo sa mga taga-Roma. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapat ang bawat tao'y sinungaling. Tingnan niyo po. Gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Yan ang sinasabi po ni Pablo. Titignan natin. Sa ating pong pagtatapos sa gabing ito mga kapatid, ayan, malapit na po, eksakto. Mahaba pa tayo. No po, nasa ano lang tayo, 6:38. No po, maikli lang pa lang naging ano natin, ano po, pag-aaral natin ngayon. Ay napakaganda po, ano po, maikli pero napakaganda kasi po, kung totoosin naman po, hindi naman dapat pahabain ng katotohanan Simple lang Katotohanan po talaga ang dapat pong manaig sa atin na binabanggit ng Biblia. Kung titingnan po natin mga kapatid, ano po, maraming klase ng Biblia Andiyan po, the Bible is truth. Kung titingnan natin, ano po mga kapatid, kaya po, sa ating pong pag-aaral, kung titingnan natin, mahirap po ba sundin ang katotohanan? Sa mga nahihirapan po, nandito po kami, mga tumulong sa inyo, magbasa tayo ng Biblia. Uunawain lang po natin. We are not going to interpret the Word of God. We will just going to understand because lahat po ng mga bagay pertaining to life, pertaining to godliness, ay nasulat na po dito po sa banal na kasulatan. Kaya po, patungkol din po sa pagkakaisa, patungkol sa mga kaligtasan, nandito na po nakasulat sa banal na Biblia. Ayan po yung tinatawag natin. No po, kung titignan natin. So, dito nga po, tinitingnan ko, ano nga ba ang ituturo natin? The truth, sabi doon. Tingnan niyo po. So, magbabasa lang po pa ako ng ilang sita. Total, medyo maaga pa naman po. Ano po, basahin ko lang po sa inyo. Dito po sa 2 Timothy 2:2. Basahin natin. Okay, sa wikang Tagalog. Yan. Basa tayo. Anong sinabi niya? Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin. Tingnan niyo po, ituro mo rin. Mga narinig sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. So ituro natin sa mga tao, sa mga kaibigan, sa mga kapatid natin ang katotohanan. At sila naman po ay magturo ng katotohanan. Let us not depart from the truth. If you depart from the truth, there will always be a danger of your soul. Sabi doon. At sinabi nga rin po dito
Sa Hebrews chapter 8 verse 12, sabi sa Hebreo chapter 8 verse 12, ano pong sinabi? Ayan, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan, Hebrews 8:12 to. Kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Ayan, paano po mga tayo mapapatawad ng Biblia ay ng Panginoon Diyos? Kung tayo daw po ay nananatili po sa katotohanan. If we continue to abide in the truth. Ayan, if we continue to abide in the truth, mga kapatid, kung titingnan natin, tayo po, ayan, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan at mapapatawad tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga nagawang pagkakamali. Tama po. Yan, tingnan natin. Kaya po, kung titingnan natin mga kapatid, kailangan po yan. See, only the teaching of Jesus that we must teach, that we must follow. Turo lamang po ng Panginoong Isus. Mga kapatid, para hindi po tayo maligaw, hindi po kayo mapasama sa ganitong mga bagay. Yung turo lang po ni Kristo ang sundin natin. Pakinggan po mabuti ang mga turo ni Kristo. Intindihin lang po natin mga bagay ito. Kasi po, may mga nangangaral na ini-interpret ito. May nangangaral na may kanya-kanyang paliwanag. May mga nangangaral na ganito. Yung po dapat po, mga kapatid, tinanan natin kung ano talagang sinasabi ng Panginoon Diyos. Sabi doon. See? May mga example naman po sa Biblia. Malilinaw po dyan, mga attitude ng mga unang Kristiyano. Tingnan natin, yung mga bagay na ganyan. So, we must continue to abide in the doctrine of Christ, the truth. Now, the question, mga kapatid, kung titingnan natin, people will be saved or condemned depending on their attitude toward truth. Ayan. Po, Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, dito ikaw ay maliligtas o mapaparusahan ka. Depende sa pagtanggap mo, sa attitude mo toward sa katotohanan. Ayan po yun. Ngayon, paano ko teka muna, Brother Danny, paano ko malalaman na ako'y nasa totoo? Sabi ko nga, saliksikin ng Biblia. Huwag kang pumanig sa ibang mga ganito. Pumanig ka lang sa Panginoon Diyos. Hindi ka na maliligaw. Pansinin niyo po yan. Diba? Ako siguro po, palagay ko niyo po yung mga nanonood ngayon, kung ako po, hindi po nagbukas ang puso at isip, sa dami ng mga denominasyon na pinanggalingan ko na po, yan po, palagay ko, yung attitude ko, emotion ko na natili doon, baka po, isa na rin ako nananatili po na nagtuturo ng baluktot na katotohanan. Baka binabaluktot ko ng katotohanan, di ba? Tandaan niyo po, maraming denominasyon na binabaluktot ang katotohanan para sa kanilang sa pansarili. So, ganyan din po, mga kapatid, mag-ingat po tayo na yung mga preacher, minister din po, binabaluktot ng katotohanan para sa kanilang pansarili. Yan. Kaya po, tingnan po natin mabuti, kung tayo po ay ganyan, papansinin po natin mabuti, mamatdan natin mabuti po, magbantay tayo, diba ng Panginoon nga, magbantay tayo. Po? Yan. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pagpunawa. Tingnan niyo po, karunungan at turo, pag-unawa. Hindi naman sinabi ng Panginoon bumili ka, hindi mo nabibili ito. Po? Ibig sabihin to ay binibigay ito ng Panginoon ng libre. Walang bayad po sa salita ng Diyos. Po? Kaya let us love the truth above all else. Mahalin mo ang katotohanan above all else. Meaning to say, mahalin mo si Kristo ng above sa lahat. Kung mahal mo si ganito, kaya nandiyan ka kumampi. At kung mahal mo si ganito, dahil dyan na kumampi, delikado po yan. Kumampi tayo sa Panginoon Diyos lamang. Mahalin ang Panginoon Diyos lamang, Panginoong Yesus. At kung mahal natin ang Panginoong Yesus, ang Diyos Ama, banal na Espiritu, then, ang katotohanan ay hindi mababaluktot. Hindi tayo mag-a-accommodate ng ating emosyon, ng ating isip. Na katulad sinabi kanina, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Akala mo tama ka na. Hindi po. There is only one truth. That is Jesus. There is only one God, one faith, one body, one Savior, and one truth.